Anong malalim at sikreto ng relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ang The Netherlands? Isang malalim na ugnayan. Bakit ang lugar ng ICC, ang The Netherlands, ang isa sa pinakamalaking investor sa Pilipinas? Anong ibig sabihin nito sa kalagayan ni Roque? Magiging parang Tevez ba siya dahil sa malalim na ugnayan ng Pilipinas sa Timor-Leste? Nahuli si Tevez. Si Roque kaya sa The Netherlands, ano kayang mangyayari sa kanya? Isang sikretong hindi napapansin ng karamihan, pero habang lumalalim ang ugnayan ng Pilipinas sa The Netherlands, ang tahanan ng ICC, may isang tanong na hindi natin maiwasan. Si Roque, susunod ba sa yapak ni Tevez? Secretary Teodoro also meeting with his foreign counterparts at the Shangri-La Dialogue. He agreed with Japan's defense chief, Gen Nakatani, on the need to expand cooperation in defense equipment production and continue dialogue to maintain peace in the region. Teodoro, meanwhile, praised Ukraine's resilience amid Russia's invasion during a meeting with Kiev's defense minister. As first meeting with the top Dutch defense official, Secretary Teodoro said the Philippines is keen on learning from the Netherlands' best practices in defense governance. Mga kababayan, alam niyo bang habang abala ang lahat sa mga nangyayaring isyu sa loob ng bansa, tahimik pero malalim na binubuo ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang napakalakas na ugnayan, hindi sa Amerika, hindi sa China, kundi sa The Netherlands. Pero teka, bakit The Netherlands? At bakit sa lahat ng bansa, sa lugar pa kung saan nakatayo ang ICC, ang International Criminal Court, tila mas lalong tumitibay ang koneksyon? Well, huwag kang bibitaw dahil sa bandang dulo ng video na ito, baka makita mo ang koneksyon na hindi mo inaasahan, na baka maging game changer sa politika ng bansa. Mula pa noong 1951, matatag na ang diplomatic ties ng Pilipinas sa The Netherlands. Pero sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ibang klaseng sigla ang nararamdaman. Hindi mo mararamdaman sa headline, pero alam mo bang, sa unang quarter ng 2024, ang The Netherlands ang may pinakamalaking equity investment sa buong Pilipinas, 68% ng kabuang foreign direct investment. At noong quarter 4 ng 2023, halos 345.76 billion pesos o halos quarter trilyong piso ang pinasok nilang pera sa bansa. Ang tanong, bakit? Pwedeng sabihin nating normal lang yan, pero hindi. Kasi ang The Netherlands, hindi lang basta-basta. Ito ang tahanan ng pinakamalaking port sa Europa at higit sa lahat, tahanan ng International Criminal Court. O diba, interesting? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Habang lumalalim ang ekonomikong ugnayan, may parallel scene na nangyari sa Southeast Asia. Naalala nyo si Kong Arnie Tevez, nagtago sa Timor-Leste. At dahil malalim ang relasyon ng Pilipinas sa bansang iyon, nahuli. Therefore, kapag sinasabi natin si Roque, may isa rin na tinuturing na may warrant of arrest sa ating bansa at naghahanap ng asylum sa The Netherlands. Tila malabo na aprubahan ito ng The Netherlands dahil sa malalim na koneksyon ng Pilipinas sa bansang ito. At kung ating titignan, hindi lang ekonomiya ang usapan, pati depensa. Kamakailan lang sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, ang Department of National Defense sa pamumuno ni Secretary Gilbert Teodoro ay nakipagpulong sa mga defense ministers ng Japan, Ukraine at The Netherlands. Pag-uusap tungkol sa joint military exercises, defense equipment at disaster response cooperation. Isipin mo ito, habang lumalalim ang relasyon natin sa bansang posibleng mag-host ng mga international legal inquiries, lumalalim din ang pagsasanay at military sharing natin sa kanila. Therefore, hindi lang ito tungkol sa negosyo, ito ay tungkol sa estratehiya, sa diplomasya at sa posibilidad. Bakit kaya napakalaki ng interes ng The Netherlands sa Pilipinas sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano ang posibleng role ng ugnayang ito sa kasaysayan ng politika ng bansa? At kung ang isang dating kongresista na nag-apply ng asylum sa bansang may deep ties sa Pilipinas ay nahuli pa rin, posible rin bang ang sinumang gustong iwasan ang ICC ay hindi ligtas kahit sa mismong bansang iyon? Isa lang ang malinaw, ang laro ay hindi na basta lokal, ang galawan ay global. At sa gitna ng lahat ng ito, si Pangulong Bongbong Marcos, tahimik pero agresibong binubuo ang ugnayan kung saan pwede siyang maging malakas o mailagay sa spotlight.
Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Daniel 2 verse 21, siya ang nagpapalit ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya ang nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marurunong at ng kaalaman sa may unawa. Sa gitna ng lumalalim na ugnayan ng mga bansa, kaibigan, gaya ng Pilipinas at the Netherlands, at sa harap ng mga desisyong politikal, ekonomikal at pandepensa, huwag nating kalimutan ang ating Panginoon na siya ang tunay na pinagmula ng kapangyarihan, karunungan at hustisya. Maaring tila kontrolado ng mga lider ng mundo ang mga alyansa at kasunduan, ngunit ayon sa Biblia, ang Diyos pa rin ang may huling salita kung sino ang itataas at ibababa. Hindi nalilingid sa Kanya ang mga plano, taguan o mga pagsasamantala. Lahat ay kita Niya. Kung si Jesus ang sentro ng ating pananampalataya, hindi tayo maguguluhan sa mga gulo ng mundo, hindi tayo mabibitag ng disinformasyon o mga alyansang walang direksyong maka-Diyos. Ang hustisyang inaasam ng marami, lalo na sa harap ng mga issue gaya ng ICC, ay tunay na makakamtan lamang sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo na makatarungan at tapat. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, sa inyo pong kabutihan sa amin. O aming Panginoong Diyos, ikaw ang hari ng mga hari, naway ikaw ang sentro ng bawat ugnayan, bawat desisyon, at bawat liderato sa aming bansa. Sa iyo kami nagtitiwala, hindi sa kapangyarihang pansamantala ng tao. Tulungan niyo po kaming italaga ang aming buhay mula ngayon at magpakailanman, at pakalinisin po kami, at tulungan niyo po kaming makilala ng higit ang aming Panginoon Kristo sa aming buhay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. At salamat po sa paglilingkod ng aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.